Sa atin po mga kababayan sa San Pablo o mga kapwa ko San Pableño, binabati ko kayo sa ating selebrasyon ng Coco Festival ngayong linggong ito. Huwag nating kalimutan na ang festival na ito ay bilang pagkilala sa ating patron saint, si Saint Paul the Hermit. At syempre ito ay pagkilala, paggunita at pagtanyag ng kultura at talento nating mga San Pableño. At lagi niyong tandaan ha, nandito lang ako nakasuporta sa ating mga kababayan sa San Pablo mula noon hanggang ngayon. Muli, mahal ko ang San Pablo. Ito po si Governor Sol Aragones. Sa lalawigan ng Laguna matatagpuan ang isang lungsod na kilala sa likas na yaman, mayamang kasaysayan at matibay na pananampalataya, ang San Pablo City. Tanyag bilang City of Seven Lakes, nagsisilbi itong tahanan ng mga tradisyong patuloy na nagbibigay kulay sa pagkakakinanlan ng lungsod. Isa sa pinagmamalaking pagdiriwang ng San Pablo City ay ang Coconut Festival. Sumasalamin dito ang mahalagang papel ng niyog, kabuhayan, kultura at kasaysayan ng lungsod. Sa makukulay na parada, sayaw at malikhaing pagtatanghal, binibigyang pugay ang sipag ng mga magsasaka at ang likas na yaman na patuloy na nagbibigay buhay sa komunidad. Ang festival ay simbolo ng pagkakaisa, kasaganaan at pag-asa para sa susunod na henerasyon. Magandang umaga po mga minamahal kong kababayan at mga kalalawigan. Ang ating pong lungsod ay magdiwang ng dati nang kinagawi ang pinagdiriwang na Coco Festival. Ito po sinimulan more than 30 years ago by the group of our CIO, si Mr. Rolly Insyong, sila Mr. Tan, sila namatay na Berhel Cosico and two others. Kaya ito po, significant po ang ating Coco Festival in the sense na ito po ang gigising sa ating mga mamamayan to replant coconut, to plant more and more dwarf coconuts and high variety coconuts para siguraduhin po na ang ating lungsod ay makakapag-supply ng mga requirements ng ating mga factories engaged in the production of coconut oil, engaged in the production of cocoa drinks, cocoa vinegar, cocoa sap sugar, and many other products of coconut. Sa gitna ng lungsod matatagpuan ang Sampaloc Lake, ang pinakamalaki at pinakakilala sa 7 lawa ng San Pablo. Nagsisilbi itong sentro ng pamumuhay, libangan at turismo. Sa tahimik na alon at lawak ng tanawin, nagiging pahingahan ito ng mga pamilya, kabataang mag-aaral at mga bisita. Ang lawa ay patunay ng balanseng ugnayan ng kalikasan at ng lungsod. Tanyag din ng San Pablo Cathedral ang opisyal na kilala bilang Cathedral Parish of St. Paul the First Hermit. Isa itong makasaysayang simbahan at sentro ng pananampalataya ng mga San Pableño. Sa loob ng maraming yugto, naging saksi ang katedral sa mahalagang yugto ng buhay, mula binyag hanggang kasal, mula panalangin hanggang pag-asa. Nanatili itong haligi ng espiritualidad at tradisyon sa lungsod. Okay, matanda na rin po ang ating simbahan, no? Pero hindi kasing tanda ng mga simbahan katulad ng Apila, Mahayhay. Pero hindi po nalalayo doon in the sense na
medyo naghuli lang ng mga ilang dekada ang ebanghelisasyon. No? Ang simbahan natin na nagdaan ng medyo masalimuot na kasaysayan ay hindi po nawala ang debosyon ng mga tao, no? At pinupuntahan nila si San Pablo sa kanilang debosyon, higit sa lahat sa pagnanais na maging madasalin, magpalalim ng pananampalataya, magpatibay ng pag-asa. Ang niyog ay hindi lamang simbolo ng pista, kundi patuloy na nagbibigay buhay sa lokal na ekonomiya ng San Pablo. Ang buko pie ay isang tradisyonal na Pinoy delicacy na gawa sa malinamnam na laman ng buko o young coconut at creamy at custard sa ilalim ng malutong at masarap na crust. Bagamat kilala ang bayan ng Los Baños bilang pinagmulan ng buko pie, malaki rin ang kontribusyon ng lungsod ng San Pablo sa pagpapaunlad ng industriya at pagkakakinanlan ng produkto bilang isang pasalubong destination sa lalawigan ng Laguna. Ang short history ng Kulats Buko Pie, it was founded in 1989 ng lolo't lola ko, si Plaridel and Regina de la Cruz. Pinangalan nila to sa nanay ko na si Colette. I think ang isang advantage ng Kulats ay malakas yung name recognition namin. Isa kami sa tinatawag na first mover pagdating sa industry ng Buko Pie. Nagiging mas lalong importante na i-maintain at i-elevate namin yung product tsaka yung quality namin. So isa sa pinakamalaking challenges na hinaharap namin as a business at siguradong maraming iba-ibang businesses sa Pilipinas ay inflation. So pagtaas ng mga raw materials, cost of goods. So ang coconut supply minsan nagfa-fluctuate. Depende sa yield ng mga product, depende sa season, sa weather, at meron ding seasonal demand. Challenge yun na regular namin na pinipace. Mga kababayan, mga taga San Pablo at mga dadayo po sa ating Coco Festival, iniimbitahan po namin kayo na i-try, mag-enjoy at subukan ng ating produkto, ang Buko Pie at iba pang mga ino-offer ng San Pablo. Iniimbitahan po namin kayo na i-try ang produkto ng Kulats Buko Pie na mahanap sa Barangay San Rafael, Maharlika Highway, San Pablo City. Inanyahan po namin kayo dito sa ating lungsod na pinagmamalaki po namin ngayon na kami po ang number 1 sa peace and order. So sa inyo pong lahat, sana po puntahan nyo kami dito sa festivities na ito, pamula po January 12 hanggang January 15. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang San Pablo City ay higit pa sa isang destinasyon. Isa itong buhay na salaysay ng kultura, pananampalataya at pagmamahal sa kalikasan. Sa bawat pagdiriwang, sa bawat lawa at sa bawat panalangin, patuloy na isinusulat ng lungsod ang kwento ng isang pamayanang matatag at nagkakaisa. Ako po si Jonah Corosa ng Laguna Provincial Information Office. Ito ang kwento ng San Pablo. Patuloy niyo pong i-follow ang aming official social media accounts. Hanggang sa muli, Lagunense.